At saka huwag kang basta-basta sasama sa hindi mo kakilala. Nanginig ang boses ko. Mommy, I'm sorry. Umagulhol ako sa harap niya at saka niyakap siya ng mahigpit. Sobrang dami kong pagkukulang sa anak ko at hindi ko kaya na may mangyaring masama sa kanya. Mommy, stop crying. Umiiyak na sambit ng anak ko. Mommy loves you. Umiiyak kong sabi at mas lalo siyang niyakap ng mahigpit. Shelo also loves Mommy. Balik niyang sambit sa akin. Ashley, natigil ako sa pag-iyak nang nakita ko nag-aalalang mukha ni Leonardo. Medyo nahiya ako dahil may kasama siyang malalaking tao. May dala pa itong mga flashlight. Pinalis kong luha sa aking mata at kumalas na sa yakap. Kumirot ang puso ko at yumuko. Daddy! Yumakap si Shelo kay Leonardo at nagpabuhat sa kanya. Tulala lang akong nakatingin sa buhangin. Ashley, tawag ni Leonardo. Let's go, gabi na. Hindi ako sumagot at nagpatuloy na naman sa pagtulo ang luha ko. Ang dami-dami nangyayari. Tita Talina abandoned her adopted daughters. But her daughters has their own happy ending. Binigyan sila ng pagkakataon na magbago. Pagod ako. Nanginginig kong sabi at tinakpan kong mukha ko gamit ang aking palad. Gusto ko nang umuwi. Ininda kong lamig. Malapit lang kami sa dagat kaya malamig talaga. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Pwede niya naman akong iniwan dito saglit. Gusto ko lang kasi magpahangin. Ang mahalaga ay nasa amin si Shelo. Pero nagulat ako nang biglang may humawak sa bewang ko. At binuhat ako na parang bagong kasal. Namilog ang mata ko nang magtama ang paningin namin ni Leonardo. Malamig na ang kanyang tingin sa akin habang papalapit ako sa kanyang leeg. Leonardo! Gulat ko na sambit. Si Shelo! Dala ng mga bodyguards. Sambit niya sabay baling sa akin. Stop crying, will you? Bakit mo ko binuhat? Pagod ka na, hindi ba? Seryosong tanong niya. Kaya kita binuhat. Kumirot ang puso ko at napasiksik na lamang sa kanyang leeg at mahinang humikbi. Cry on my shoulder. Cry on me and share your burden with me. That's what couples do. Bulong ni Leonardo sa akin at hinalikan niya ang buhok ko. If you are tired, then rest. I will always be here for you, baby. Tumango ako at pumikit na lamang. Kahit na masama ang pakiramdam ko, hindi ko hinayaan na maapektuhan ang outing namin dahil lang sa nararamdaman ko. Mommy, you are not sad anymore? Tanong ng anak ko at nagulat ako nang sinapo niya ang noo ko. You are not sick too. Ngumuso ako at ginulong kanyang buhok. I am not sad anymore because you are here. Sabi ko sa kanya. Yay! At napangiti ako nang niyakap niya ako sa leeg. Shelo will not leave our side, Mommy. I will not gonna leave by your side too, Shelo. I said and kissed him on his cheek. Naging masaya na ulit ang 3 days outing namin. Marami ring picture si Shelo dahil nalibot namin ang buong resort. At ngayon na ang araw na uuwi na kami sa Amado. Mommy, I want to swim on the pool when we went home. Kwento ni Shelo habang kumakain siya ng chocolate sa backseat. Hanggang ngayon ay naiilang pa rin ako sa klase ng tingin sa akin ni Leonardo. Parang sinusuri niya ako kung malungkot ba ako o hindi. Tumikhim ako at ibinalik ang tingin sa harap. Okay, Shelo. Bumuntong hininga ako at saka pumikit. Saying Amira again. Para akong ibinalik sa nakaraan. She cried and never asked for forgiveness. She just said she was sorry at pinagdusahan niyang nangyari. How cruel, Tita Talina. After mo silang gamitin, itatapon na lang. They could have better parents who would adopt them back then. I wonder kung ano ang nangyari sa loob ng 4 na taon. Ibang-iba na siya sa dating Amira na nakilala ko. She was a bitch back then. Hindi ko na alam ngayon. Mukhang nagbagong buhay naman siya. Hindi pa ako nakabili ng new phone kaya hindi ko matawagan si nanay. Siguro bibili na ako kapag hindi ako busy. I think we should go straight to the mansion. Sabi ni Leonardo at iniliko ang kotse. Plano sana namin mag-take out ng pagkain pero nagulat na lang ako sa desisyon ni Leonardo. Umawang ang labi ko at saka nagmulat ng tingin. Binalingan ko agad siya at saka nakakunot na noong tiningnan siya. Bakit? Bumuga siya ng hangin. Mom and Dad, naroon sila sa mansion nyo. They knew that they had a grandson, but they gave you time. Kumalabog ng mabilis ang tibok ng puso ko. Paano to ngayon? Hindi ko nga maharap-harap si Tita Rufa kasi ang huli naming pag-uusap ay galit na galit siya sa akin.
Sinabi pa niya sa akin na hindi niya ako gusto para sa anak niya. Napalunok ako at hindi na mapakali. Hindi ko alam na pupunta pala sila ngayon. Hindi rin nila sinabi sa akin. Si Leonardo sabay baling sa akin. Okay lang ba sa'yo or is it makes you uncomfortable? Napayuko ako. Okay lang. It's not okay. Ha? Paano ko siya haharapin? Baka mas lalong galit na yun dahil tinago kong apo nila. Hala, nababaliw na yata ako. Ayoko nang mag-isip. Nang nakarating kami, nagdadalawang isip pa akong lumabas. Nauna nang bumaba si Shelo dahil sinalubong siya ni Yaya. Pero ako narito pa rin ako sa kotse ni Leonardo. Naramdaman kong pagbukas ng pinto sa gilid ko. Mariin kong kinagat ang labi ko. Ashley. I couldn't face them because I'm guilty. Mahinang sambit ko at mas lalo kong kinagat ang labi ko. They must be here to get my son. Stop thinking about that. Pagtutol ni Leonardo sa sinabi ko at siya na mismong nagkala sa aking seatbelt. I will not gonna let that happen. Tumango ako ngunit hindi pa rin ako bumaba ng kotse. Narinig kong pagbuntong hininga ni Leonardo at saka hinawakan niya ang mukha ko, sabay angat sa kanya. Seryoso ng kanyang mukha ngayon habang ako naman ay nanlumo. Trust me, my parents are not that cruel. Si Leonardo sabay haplos sa pisngi ko. At hindi mo na kailangan pang matakot kasi nandito naman ako. I will not gonna leave your side. Again. Nang pumasok na kami sa loob ay agad kong narinig ang tawa ni Shelo at ang hagik-hik ni Tita Rupa. Himigpit ang kapit ko sa braso ni Leonardo habang papasok kami sa loob. Napalunok ako. Mami! Nang nakarating kami sa sala ay tinawag agad ako ni Shelo. Binalingan kong anak ko na masayang masaya. Ngumiti ako sa kanya ngunit hindi ko magawang tingnan ang parents ni Leonardo. Nandito na pala kayo. Si Tita Rupa na nakita ko na bumaling siya sa akin. Nangatog ang bintikot na palunok ng husto. I hope you are doing good, Iha. Ngumiti sa akin si Tita Rupa. Hindi ako sumagot at nag-iwas na lamang ng tingin at bumitaw sa pagkahawak ko kay Leonardo. Nakaupo kaming lahat sa sala. Si Nanay, si Tita Rupa, Tito Antonio, ako, si Leonardo at si Shelo. Ang anak ko'y walang kamalay-malay habang nakatitig sa kanyang lolo at lola. Ibinaba ni Tita Rupa ang tasa at saka tumikhim. I am sorry for the surprise visit, sabi ni Tita Rupa sabay baling kay Nanay. It's been a while, Athena. Mukhang hindi ka pa rin talaga nagbago. Mabait ka pa rin. Binalingan ko si Nanay upang makita kong reaksyon niya at nagulat ako nang ngitian ito ni Nanay. Ashley. Napasinghap ako't agad-agad siyang binalingan. Po? Naramdaman kong palad ni Leonardo sa bewang ko at inahaplos-haplos niya ito upang pakalmahin ako. Napalunok tuloy ako. I am so sorry for what I said back then. Aniya sabay ngiti sa akin. I never intended to hurt you like that. I hope you are not going to ignore me anymore. Uminit ang pisngi ko at yumuko lang ako. Okay lang ako. Actually, we are here to meet our beloved grandson. Hindi ko alam na certified lola na pala ako. At umalingaw-ngaw ang halakak ni Tita Rupa sa buong mansyon. But seriously, I like you for my son, Iha. I hope you will give your relationship a chance. Not just for your son, but also to yourselves. Hindi ka naman siguro masasaktan kung hindi mo mahal ang anak ko, hindi ba? Panunokso niyang tanong. Uminit ang pisngi ko at hindi na makatingin sa lahat. Mom, stop that. Saway ni Leonardo. We are not going to pull out our shares, Iha. Si Tita naman ang nagsalita. Kinagat ko ang labi ko at saka tumango ako. I can't believe that this is happening. Hindi ko ito inaasahan. Akala ko pa naman ay galit na sa akin si Tita Rupa. Kung ano-ano na lang kasing iniisip ko eh. Expect the unexpected talaga. Tita Rupa and Tita Antonio went home after we had dinner. Masaya ang anak ko sa natanggap niya mula sa lolo niya. Lala, why Lolo gave me a gift? It's not yet my birthday. Napailing na lamang ako. Apo, even though it's not your birthday, some people give a gift for their special people in their lives. So I am important to Lolo and Lola? Tanong muli ni Shelo. Yes, you are important to us, Shelo. Minasahi ko ang aking tuhod dahil na rin sa pangangatog.
Si Leonardo'y umuwi muna sa kanila. Babalik naman siguro yun bukas para bisitahin agad ang anak. Nang kami nalang dalawa ni Shelo ngayon sa sala ay lumapit siya sa akin. Mommy, do you love Daddy? Tanong ni Shelo na nagpagulat sa akin. Ha? Ngumuso ang anak ko. Daddy said he loves you. Do you love him too? Tiningnan ko ang anak ko. Sobrang inosente niya sa mga bagay-bagay. Pero pag nagtanong siya ng ganito parang natututo pandila ko. Mahal ko ba si Leonardo? Mommy! Napakurap-kurap ako't saka nginitian ko ang anak ko. It's already 8 in the evening, Shelo. Let us go to sleep. Pag-iiba ko ng usapan at saka tumayo. Mommy, you haven't answered my question. Ngumiwi siya sa akin. Awkward akong tumawa at saka pinisilang pisngin ng anak ko. I will answer your question once I will know what I really feel. At nag-iisip pa rin ako, Shelo, kung papayagan ko bang sarili ko sa piling ni Leonardo. Mommy! Natigilan ako sa pag-ayos ng kanyang kumot. Nang tinawag ako ni Shelo, nag-angat ako ng tingin sa kanya at saka hinaplos ang kanyang buhok. What is it, anak? I want to spend time with Daddy and Mommy. Mahina niyang sinabi. Natigilan ako roon. Ngumiti ako sa kanya. You will spend time with us, I said. Mommy, I want to see Daddy every day. I want to see him on my birthday too. Napalunok ako. Daddy will be there in your birthday. Ngumuso siya. Mommy, why can't you and Daddy go back together? Namilog ang mata ko. Right. My son is smart. Kahit sa murang edad niya marami siyang alam. Nanubig ang mata ko. Anak, Lola told me that you are the only one my dad waited. If you will say you love him too, then you will back together and Shelo will have a complete and happy family. Pinalis ko agad ang luha sa aking mata. Napapatulo na. Okay. Ngumiti ako sa kanya at ini-off ko ang lampshade. Just don't think about it and just sleep, okay? Hinalikan ko ang kanyang noo at saka ngumiti sa kanya. Kung hindi lang talaga ganito ang sitwasyon natin, anak, matagal mo na sigurong kasama ang daddy mo. I am sorry for being a useless and selfish mother to you. Nang nakatulog na ang anak ko'y nagtungo ako sa balkonahe at umupo sa bakanting upuan. Yakap-yakap kong sarili ko dahil sa lamig ng hangin. Tumingala ako't napangiti nang nakita na bilog ang buwan at sobrang liwanag. Ang ganda, bulalas ko, at sobrang maaliwala sa pakiramdam. Kung wala lang talagang masasamang tao sa gabi, night will be my favorite. Gusto ko kasi ng tahimik. Bigla kong naalala ang mga masasayang alaala namin ni Leonardo. When he hurt me, bigla kong naging bulag at nawala yun sa isip ko. I realized that even though he hurt me, naging mabuting asawa naman siya sa akin. Sumikip ang dibdib ko kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako naging mabuting asawa sa kanya. At saka, despite of my flaws, despite na alam niyang anak ako sa labas dati, tinanggap niya pa rin ako. He cared for me, and he was kind to me, kahit na nasa katawan na niya ang pagiging obsessed. Ako? Ano bang nagawa ko sa kanya? Wala man lang. Nanubig ang mata ko at hinayaan ko na lang itong tumulo. Ang totoo, miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang asawa ko. Miss na miss ko ang pagiging sweet niya sa akin. Miss na miss ko ang mga kwentuhan at halikan namin. Hindi ko maipagkakaila yon dahil habang malayo siya sa akin, minsan ko nang naisip yon. You're crying again. Napasinghap ako't napatayo nang makita si Leonardo sa balkonahe. Leonardo, saan ka dumaan? Gulat ko na tanong sa kanya. Ngumisi siya. I climbed. Ano? Leonardo? Humakbang siya papalapit sa akin. Why are you crying? He cupped my face. May masakit ba sa'yo? Sobrang visible ang pagiging concern niya sa akin. Hindi ko na kaya. Hindi ko sinagot ang kanyang tanong at niyakap na lamang siya ng mahigpit. Napatalon siya sa ginawa ko kaya mas lalo kong hinigpitan. Ashley, pwede bang payakap muna? Bumuntong hininga si Leonardo. Of course. Saglit na katahimikan. Pumikit lang ako habang tumutulo pa rin ang luha ko. Leonardo.
Shelo wants to see you every day. Mahina akong sinabi habang yakap-yakap pa rin siya. Then I will come here every day. Umiling ako. I also want to see you every day. You will see me every day, baby. Kumalabog na mabilis ang puso ko. Huminga ako ng malalim. I want to spend my time with you. I want to be your wife again. Narinig ko ang kanyang pagsinghap at nang tumingala ako sa kanya, awang na ang kanyang labi. Leonardo, kumurap-kurap siya. Are you serious? Kinagat ko ang labi ko sabay tango. I also want to give myself a chance to. Gulat na gulat pa rin siya. I want to start anew with you. With Shelo. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa kanyang mata. Kumalas ako sa yakap and I cupped his face. I think giving you a second chance means making me happy again. Ako na mismong nagpuna sa kanyang luha. I think our hearts deserve a second chance too. Ashley, you know, I was waiting for this moment. Nanginig ang kanyang boses. Natawa ako. Sorry for making you wait. Kainis. Umiwas siya ng tingin sa akin nang tumulo ba naman ang luha sa kanyang mata. Hindi na ako nagdadalawang isip. Gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon dahil alam kong hindi ako matatahimik kung hindi. Ashley, binalingan niya muli ako. Thank you for giving me a chance. Kumalabog ng mabilis ang puso ko. I smiled at him and nodded. Can I kiss you? Namilog ang mata ko sa tanong niya, pero wala sa sariling tumango ako. He leaned closer to me and gave me a soft kiss. I closed my eyes. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Ang mga bituin at ang buwan ay saksi sa pagbibigay namin ng pagkakataon sa isa't isa. Nang kumala siya sa halik ay tiningnan ko siya. After 4 years, I am able to say it out loud in front of him. Leonardo. Yes, you want another kiss? Ngumiti ako sa kanya. I love you. Namilog ang mata niya. Since the day you made me happy, 4 years ago. I gave him a chance. Napangiti na lamang ako nang sinalubong ako ng isang halik sa noo ng mag-umaga. Inilahad niya sa akin ang kanyang dalang bulaklak. Flowers for my wife. Aniya, ngumiti ako at saka tinanggap ito. Maraming salamat. Sobrang maaga naman yata ang pagbisita mo, iho. Sinanay sabay halakhak. Tulog pa nga ang apo ko. Ngumiti lang si Leonardo kay nanay at saka bumalik ang kanyang tingin sa akin. I hope you like the flowers. Gusto ko. Pasok ka muna sa loob, iho. Kumain ka na ba ng umagahan? Tanong ni nanay. Kinuha ko na ang kamay ni Leonardo at saka hinila na siya sa loob. Last night was our moment. I gave him a chance and I think he deserves it. Habang papatungo kami sa salay, naramdaman ko ang pagdausdos ng kanyang kamay patungo sa kamay ko. Umawang ang labi ko at napasinghap ng pinagsalikop niya ito. Nay, I am going to ask her out. Can you please let us have some time with each other? Umawang ang labi ko at gulat siyang binalingan. Leonardo, ngumisi siya sa akin. We should take advantage of Shelo's not waking up early, baby. Kinurot niya ang pisngi ko. I want to spend my time with my son too when he wakes up. Ang aga pa ngayon eh. Umupo ako sa sopa at pinitawan ng kamay niya. Nilagay ko naman ang bulaklak sa hita ko. At saka hindi pa ako kumakain. What about we will spend our time in the Batis? Namilog ang mata ko at biglang na-excite. Talaga? Yup. OMG, tili ko. Sige, pwede ba nating dalhin si Shelo? Ngumuso siya. Yes, but not now. I want to spend my time with you in the Batis. Umirap ako. Sige na nga. Nang matapos namin mag-agahan ay sinakyan namin si Whitey patungo sa Batis. Ngiting-ngiti lang ako habang nakayakap sa likuran niya. The thought of giving myself a chance is new to me. Noon nakala ko hindi na ako magiging masaya. Akala ko hindi na kami makakabalik sa isa't isa. But there were times that destiny always find ways to make that certain couple get back together. I closed my eyes at pinakiramdaman ko ang katawan niyang niyakap ko habang nakasakay kami sa kabayo. We're here.
Nagmulat ako ng mata at nasa harap na kami ng kagubatan. Naunang bumaba si Leonardo bago ako. Tinali niya rin si Whitey sa isang puno bago siya lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Let's go. Ngumiti ako sa kanya sabay tango. Habang naglalakad kami, bumalik sa akin ang mga alaala namin sa nakalipas na 4 na taon. Sa lugar na ito, siya ang unang kumuha sa pinaka-iniingatan ko. He has my first and my last. Dito rin kami unang nagkita ulit. Favorite place ko rin ang lugar na to dahil na rin sa tahimik at maganda na lugar. Mabuti naman at si Leonardo ang nakabili dahil sayang na sayang talaga. Nang nakarating kami, inalalayan ako ni Leonardo dahil baka madulas ako sa batuhan. We're here. This is where our memory started, Ashley. Binalingan ako ni Leonardo. And I want to keep it in here. Tumango ako sa kanya at saka pinagmasdan ng batis. Gusto ko rin makita ni Shelo ito. Baka magustuhan niyang maligo sa batis. Sabi ko, napasinghap ako nang naramdaman ko ang kanyang pagyakap mula sa likuran. Siniksik niya rin ang sarili sa leeg ko at ramdam na ramdam ko ang kanyang hininga roon. Hinawakan ko ang kanyang braso sa baybugan ng hangin. Leonardo, paano kung hindi mo ko hinintay? May iba ka bang babae na nagugustuhan bukod sa akin? I only have one girl in my heart. Bulong niya sabay halik sa pisngi ko. And you know that too. Leonardo, hindi ako naghanap ng iba nang iniwan mo ko because I waited. Umawang ang labi ko. How can you be so sure that I am coming back? I always have my ways. Bulong niya sabay halik sa pisngi ko. At hindi ko rin nahayaan na hindi ka babalik sa akin. Napalunok ako. Can we stay here for a while? Pakiusap ko. Of course. Kumala siya sa yakap at saka hinarap niya ako. Leonardo, kinabahan ako bigla dahil biglang sumeryoso ang kanyang muka. Umawang ang labi ko nang kinuha niya ang kaliwang kamay ko. Sabay haplos sa mga daliri ko. Leonardo, nag-angat siya ng tingin sa akin. At umawang ang labi ko na may dala siyang flower ring sa isang kamay niya. Natawa na lamang ako. Bakit bulaklak? Natatawa kong sabi. Natawa na rin siya. Hindi ako handa, alright? Pero I am expert making flower rings, baby. At walang sabi-sabing inilagay niya ito sa ring finger ko. The next time nasuotan kita ng singsing sa harap na ulit ng altar. Aniya sabay halik sa kamay ko. Ngumiti ako ng malaki sa kanya at saka sinugod siya ng halik sa labi. Agad niyang hinawakan ng bewang ko at saka hinapit papalapit sa kanya. Nakapikit ako habang nagsusuklian kami ng halik. Nang kumalas ako'y ngumiti ako sa kanya. Punta tayo sa kubo? Humalakhak siya at napatili ako nang binuhat niya ako na parang bagong kasal. Alright. At hinalikan niya muli ako sa labi. Sa mundong ito maraming mga tao na hanggang ngayon ay nagdadala pa rin ng mabigat na bagay. Ang iba sa katawan pero ang iba sa puso. Lahat naman ng problema ay nasusolusyonan. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Minsan aware tayo sa mali natin. Minsan hindi. Sa relasyon, alam kong maraming pagsubok. We were so young back then and I only sided my own feelings. Unang-una pa lang nasa isip ko lang ay ang matanggap ng papa ko. Gusto ko maging parte ng pamilya niya. Pero hindi ko akalain na may bagong tao palang darating sa buhay ko. Yes, nasaktan kami ng lahat. And not all people deserves the chance. But for me, giving a chance to the person that once hurt you means starting a new life with him again. Nang nakarating kami sa kubo ay inilapag niya ako roon at saka dinaganan. Kumalabog ng mabilis ang puso ko. Let's commemorate those memories, baby. And I will be gentle today. And after that, he gave me a hot kiss that made my whole body trembled. Epilogue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle, Shelo. Yes, Mommy. And when he blew the candle, the visitors clapped their hands. Lumapit ako kay Ashley at hinalikan siya sa pisngi. Uy, huwag kang humaghalik dyan. Maraming tao at birthday pa ng anak mo. Saway niya sa akin. I chuckled and looked at our little boy, who resembled to his mommy. Happy birthday, Shelo, I said and kissed his cheek.
Thank you, Daddy. Masayang sambit ni Shelo and he hugged me. You're welcome and thank you for existing. Makahulugan kong sinabi at sinulyapan kong pinakamagandang babae sa mata ko. She was entertaining the guest and she was smiling. The whole Amado was shocked when they knew that Ashley already had a child. I think Ashley already knew how to handle such issues calmly. My wife is so great that I want to marry her again in front of the altar. Kainis. Not yet. Bago pa lang niya ako binigyan ng pagkakataon. And if I propose to her, she might reject me. Kaya sarilinin ko muna ito. The day I found out that we already had a child made me hope that we would back together. I was losing hope that time. My mom slapped me for being so crazy for her, despite that she pushed me away. Hiwalayan mo ng babaeng yon. Kung ayaw na niya sa'yo, you can just chase her always. At hindi marunong makinig ang babaeng yon. I told her. Natigilan ako nang nakuha niyang atensyon ko. Dad tried to stop my mom, but my mom was unstoppable. Mom, lumapit ako sa kanya. What did you tell her? I told her everything. Para magising naman siya, anak. I didn't mean to hurt her, okay? I was just lose control with my emotion. Mom said and sat on the sofa. Napahilamos na lamang ako sa aking mukha at umalis sa bahay. I was about to give her up because I think she will not going to be happy with me. Pero binawi ko nang nakita ko na may dala siyang bata. And the kid calls her mommy. Marami akong inisip at dumagdag pa iyon. Anak ko ba yun? O may bago ba si Ashley at may anak na siya? Is that why she wanted to annul so bad with me? Kinuyom ko ang kamao ko. Anak ko siguro yun. Hindi pwedeng hindi. Anak ko yun. She left me without a word. At wala akong nakitang lalaki na umaaligid sa kanya. When I found out that the child was my son, I was the happiest human alive. Hindi ko akalain na sa huli, ako pa rin ang panalo. And I promised myself that I will not going to get away with me. Gusto kong bumalik si Ashley sa akin at dapat kasama na niya ang anak namin. I thought it was the end of me since Ashley doesn't want to give me a chance anymore. Mukha na akong desperado. I will always think that I can't live a happy life without her anymore. Lumuhod ako sa harap niya, nagmamakaawa na tanggapin ako. Nagmamakaawa na isama na lang ako sa kanya. Tingin ko sa kanya at sa anak ko lang umiikot ang mundo ko. The moment I got the chance to spend my time with them, I tried hard to be the best daddy and husband. Daddy, do you love Mommy? Shelo asked after he hugged his mom, who was now sleeping. Pagod na kakaiyak si Ashley. She was scared that something might happen to our beloved son. I was too. I was scared of losing someone. But I am confident that the resort was safely secured, so I calmed myself down. Sinulyapan ko natutulog na si Ashley bago ko hinarap ang anak ko. I love her more than myself. I'm sorry if I hurt your mom, I said and looked down. I also made my mom cry today. Malungkot na sambit ni Shelo. I hate it when Mommy cries. I don't want to see her cry again. I want her to smile all day, Daddy. Can you make that happen? Kinagat ko ang labi ko at kinuyom ko ang kamao ko. How can I even do that? She doesn't even want me in her life anymore. She wants me out because she's hurt and can't move on. Or I think she is. Hindi ko nga alam kung anong naramdaman niya sa akin noon pa man. Sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Pero hindi ko man lang narinig siyang nagsabi ng I love you to sa akin. O baka meron pero nakalimutan ko. Daddy, you can make Mommy happy, right? Tanong ulit ng anak ko. His eyes looked so innocent. He was just a kid and yet he acted maturely. He knows what he's talking about. And I am envied by the fact that at an early age, he loved and scared for his mom so much more than I do. Ngumiti ako sa kanya at tumingala. Maybe. Maybe? Why? I thought you loved Mommy. Natawa na lamang ako. But I don't think your mom feels the same way anymore. Malungkot kong binalingan ng anak ko. Nag-iwas na lamang ako ng tingin. I hurt her and making her happy is difficult, to be honest. Hindi ko naman nababasa ang nasa utak niya. Hindi ko alam kung anong balak niya. But when that wonderful night,
She gave me a chance and said the words that I have been waiting for years. Daddy, where's my gift? Natauhan lamang ako at natigilang isipin ang nakaraan nang kinalabit ako ni Shelo. Right, it's his 4th birthday, and my beloved son is now asking for his gift. I chuckled. Tonight, I will give you the gift. That's your promise, Daddy, ha? Tumango ako sa kanya at saka naglakad na patungo sa asawa ko. Kausap niya si Dionisio kaya kumunot ang noo ko. Oh, nandito na pala ang asawa. Si Dionisio sabay kaway sa akin. Mabuti at hindi ka na haggard, bro. Sinamaan ko siya ng tingin and I put my hands on my wife's waist. Tapos ka na ba mag-entertain? I asked her. Ngumuso siya sabay tango. Yup. Can I have my time now then? Nang akmang ilalapit ko ang mukha ko sa kanya pero tinulak niya ako gamit ang kanyang kamay. Magpigil ka nga riyan, saway niya. Maraming bisita oh. I'm sure your mom can handle that. Let's go. It's very important. Teka lang ha? Si Ashley at nagpahila na siya sa akin. But I can't take it anymore. Mababaliw ako kung hindi ko yun gagawin. Alam kong bago pa lang kami nagkabalikan. But I want the assurance. I want to have a hold on her. Kahit na may anak na kami, pwede pa rin siyang makawala sa akin kung gugustuhin niya. Pwede niya akong hiwalayan at bumalik sa abroad. Leonardo, saan ba tayo pupunta? Tanong niya habang papasok kami sa loob ng mansyon. Saglit lang naman. Kinakabahan ako sa totoo lang. What if she will reject me? What if humigpit ang hawak ko sa kanya? Hindi. Think positive. I'm sure naman na hindi masasayang ang effort ko. Nasa 2nd palapag na kami nang nilagyan ko siya ng blindfold. Leonardo, reklamo ni Ashley. Ano na naman to? Relax. Ngumisi ako sabay halik sa kanyang pisngi. Saglit lang naman eh. Ngumuso siya. Sabi mo hindi na talaga kita patatabihin ngayong gabi kapag may masamang mangyari sa akin. Natawa na lamang ako. You will be safe with me, don't worry. At least, give me 3 minutes of your time. Sige na nga. Ngumiti ako at saka inalalayan ko siya patungo sa isang guest room. Nagpatulong ako kay nanay nito at kahit kabang-kaba ako, ginawa ko pa rin. Nang nakarating kami sa tapat ng guest room, ay huminga ako ng malalim at saka pinihit ang pinto. Napalunok ako nang makita ko nang kung anong ipapakita ko. Binalingan ko si Ashley na walang kamalay-malay. Inalalayan ko na siya para maharap siya roon. Humugot ako ng malalim na hininga at saka unti-unting tinanggal ang blindfold sa kanyang mata. Kinagat ko ang labi ko at umatras. Leonardo, anong... Napasinghap si Ashley at natigilan nang nakita niya kung ano ang kanyang nasa harapan. Habang nakatalikod pa siya sa akin ay lumuhod na ako habang hawak-hawak kong singsing at nakalagay sa dingding ay please marry me and turn around. Narinig kong paghikbi ni Ashley na ikinagulat ko. Akmang tatayo na sana ako nang bigla siyang humarap sa akin. Namilog muli ang kanyang mata nang nakita niya na nakaluhod ako. Leonardo, I know na bago mo pa lang akong binibigyan ng chance. I know you are not totally healed, but I want you to know that you are the woman I only wanted to spend for the rest of my life. We are already married, but I want to marry you again as a sign of a new beginning, as a husband and wife. I want assurance from you. I want to have a hold on you. So please, Ashley Brielle, marry this idiot. Natawa siya sa sinabi ko. Ngunit lumuluha pa rin. Natawa na rin ako at kinagat ko ang labi ko. If you will reject me today, I will still gonna try until this ring will be on your finger. I said seriously. Leonardo, ngumiti si Ashley sa akin. When I gave you the chance, nasa isip ko na rin na pakasalan din kita. Hindi mo na kailangan ng assurance because... You are also the man I only wanted to spend for the rest of my life. Namilog ang mata ko at bumilis ang pagtibok ng puso ko. Agad akong tumayo at nangingiyak na inabot ang kanyang kamay. Nanginginig pa ang kamay ko habang unti-unti kong isinuot sa kanya ang singsing. Tumulo ang luha ko nang naisuot ko na. I love you so much, Ashley. Sabi ko, at akbang ilalapit ko na sana ang aking labi sa kanyang labi. Nang biglang bumukas ang pinto at bumunga doon si Shelo. Naitulak ako ni Ashley. Yay! Happy family! Si Shelo at saka isa-isa kaming niyakap.
Mommy and Daddy are going to marry each other! Yay! Napangiti na lamang ako at saka kinarga kong anak ko. Natigil lang kami nang may biglang tumikhim nang binalingan namin ito si nanay na siyang tumulong sa akin. Binalingan ko si Ashley at saka hinapit ko ang kanyang bewang. Masaya ako para sa inyo, sabi ni nanay. Huwag mo na sanang saktan ang anak ko, Leonardo. Ibibigay ko na siya ulit sa'yo. Tumango ako at binalingan ng asawa ko. I will not going to hurt her anymore. I said and looked at Ashley's eyes. I will make sure of that. And when Ashley smiled, my heart melted and I knew that she will be the only woman I will ever love for the rest of my life. Special. 3 taon na ang nakalipas, simula nang nangyari ang lahat. Masaya ako na nasa tamang kalalagyan na ang lahat. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin limot ang mga pinagdaraanan ko. Kung paano ako naghirap, hanggang sa nalaman kong isang bagay na nagpabago ng pag-ikot ng buhay ko. Ashley, let's sleep, Gusto ko nang bumangon mula sa pagkakahiga dahil paghahandaan ko pa sila ng makakain. Ngunit masyadong makulit itong asawa ko at mas gusto pa yatang humiga pa sa kama kahit sumisikat na ang araw. Leonardo, nilingon ko siya. 8:00 na, baka gutom na si Shelo. May yaya, please my wife. Sa akin ka na lang muna ngayon kahit ngayong araw lang. Pagod ako sa work. Umirap ako. Sinabi ko ba na magpagod ka? Humalakhak siya at mas lalong isiniksik ang kanyang sarili sa akin. Hindi, pero maaga kong tinapos ang lahat ng mga gagawin ko para may oras na ako sa inyo. At hinalikan niya ang aking leeg. Nakikiliti ako sa kanyang ginawa, kaya mahina ko siyang itinulak papalayo sa akin. Marahas akong bumangon at saka siya tinaliman ng tingin. Leonardo, babangon na ako, hindi na talaga kita patatabihin sa kama. Natigil ako sa pagsesermon nang bigla siyang bumangon at sinalubong ako ng isang rosas. I bit my lower lip at mahinang napangiti. He smirked. A flower for my beautiful wife. Umirap ako bago ko yung tinanggap. Ang dami mo namang pakulo. Of course. He chuckled. Ikaw ang asawa ko, dapat lang na may ganito ka araw-araw. I want you to feel special as always. I know, Leonardo. Huminga ako ng malalim. Kaya rin ako babangon ngayon dahil death anniversary ni Papa. Natigilan siya saglit bago nanlaki ang kanyang mga mata. Oy, shit, muntik ko nang makalimutan. Tinampal ko ang kanyang labi. Mahina lang yon. Huwag kang magmura. Kababagong gising mo pa lang mura agad. Umiling siya at dali-daling bumangon. I am sorry, muntik ko nang makalimutan. We will go to the cemetery, right? Tumango ako at saka tumayo na rin. Yes, Leonardo. Kaya magluluto na rin ako dahil darating si na Mama rito. Masyado mo yata akong nilolosya. Hindi Humalakhak siya at saka kumuha na ng tuwalya. Sabay ka na sa akin, shower. Pinandilatan ko siya ng mata. I don't think na shower lang ang gagawin natin. The last time na sumabay ako sa'yo, halos hindi mo ako pinagpahinga. Habang tumatagal ang pagsasama natin, mas lalo ka lang nagiging agresibo pagtungkol sa akin. Because I love you. You are just horny, Leonardo. Pangaasar ko. Nagtaas siya ng kilay. Hindi ba ikaw rin? Napawi ang kung anong nararamdaman ko. He smirked. Horny ka rin naman at dahil mahal na mahal kita, ay pinagbibigyan kita sa gusto mo, Ashley. Alam ko na magaling ako, ngunit hindi ko akalain na masyado mong inaabuso ang pagiging magaling ko. Umiinit ang pisngi ko at halos sugurin ko na siya. Ang kapal ng mukha mo Tatabi ako kay Shelo ngayon. Makikita mo. Ew! Sabay na tayo. Pangaasar niya. No, maligo ka na dahil magluluto muna ako. Alright. At pumasok na ang pilyo kong asawa sa banyo. Napubuntong hininga na lamang ako at napailing-iling. Marami nagbago simula nang ikinasal na kami ulit. Mas lalo siyang naging maingat sa akin. Mas lalo ko lamang siyang minahal. Dahil sa pagbabago niya. Sa pagbabago ko at sa pagbabago naming lahat. Marami mang pagkakamali na nagawa, nababawi naman. Ngayon ako pa rin ang namamahala sa kumpanya at dahil death anniversary ni Papa ngayon ay nag-leave muna ako. Tahimik na inilapag ko ang bulaklak sa puntod ni Papa.
Pinalis ko ang luha sa aking mata habang nasa tabi ako ni Leonardo. Ang kanyang kamay ay nakaakbay sa akin, habang ang isa ay may dala ring bulaklak. Nang nangibabaw ang aking emosyon ay sumandal ako sa kanyang balikat. I know your dad is in a good place. Tumango ako. Alam ko. And why are you crying? Miss mo na? Tumango muli ako habang ang tingin ko ay nasa puntod ni Papa. Hindi ko man lang siya nakasama ng matagal. I said. Gustong-gusto ko pa naman siyang makasama ng matagal. Suminghap ako nang tumulo muli ang luha sa aking mga mata. If I have known na may ganun pala siyang sakit dati, ay sana kinapalang ko ng mukha ko. Shh! Pinalis ko muli ang luha sa aking mata at napatingin sa ina ko na ngayon ay tahimik na nasa kanyang pwesto. I know that she was still in pain too. Alam ko yun. Alam na alam. Kahit alam ko na masaya na siya dahil naging okay na ang lahat. Alam ko na may parte pa rin sa kanya na hindi. Malaki ang nawala sa kanya. Simula pa lang hindi niya nakasama ang asawa niya. Kinuha ito sa kanya at wala siyang magawa dahil hindi siya mayaman o makapangyarihang nilalang. Hindi ko rin siya masisisi. Sobrang hirap siguro sa sitwasyon niya na ganoon ang nangyari. Pa, I hope you are happy now. It's been years since we lost you. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa amin ang lahat. Ngunit alam ko na masaya ka na sa kung saan ka man naroon. Please guide us, dahil alam ko na marami pa kaming tatahakin na problema. At sana malagpasan namin ito nang hindi kami magkakahiwalay. Hey, kinuha ni Leonardo ang baba ko at saka ako pinaharap sa kanya. He wiped my tears as soon as I faced him. He smiled and pinched my nose. Ow! He chuckled. Stop crying, will you? I can't help it. Natawa na lamang ako. Pinaiyak ako ni Papa. Stop crying. I don't want to see you cry again. Ashley, baka maiinis na naman si Shelo sa akin kapag nalaman niyang umiiyak ka. Natawa na lamang ako at saka yumakap sa kanya. Sinubsob ko ang mukha ko sa kanyang dibdib. Nagtagal ako roon. Leonardo. Niyakap niya ako pabalik. Thank you. For what? For staying by my side. For not giving up on me. Why would I give up on you? I love you. I love you too. And when Leonardo kissed my forehead, bigla na lamang humangin. Napangiti na lamang ako at napapikit. Love always win. Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Salamat po sa mga sumubaybay ng istorya ng aking buhay. Muli ay sana mapakinggan nyo din ang iba pang love story na ihahandog sa inyo ng Love Audio Series. God bless.